Hello, good morning po sa inyong lahat. Sa buong mundo, sa mga nakikinig right now, kung nasaan man kayo, good morning, good afternoon, good evening. Anyway, sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Kami naman dito, okay naman, maganda naman ang situation namin dito, although it's getting cold. Aside from that, syempre, lungkot-lungkot. Malungkot talaga kasi maybe because kami lang yung nakaka-feel ng lungkot. But anyway, talagang ang weather nakaka-effect talaga ng mood ng tao. Anyway, um, hindi pa ako nag-start magtrabaho. Actually, napilitan ako gumising ng early today because I'm so excited. But anyway, before I start, I would like to say thank you for all my subscriber. Thank you. Kahit papano, pa isa-isa, dalawa, nagkakaroon ako ng mga subscriber at sa mga maraming salamat at nagsusubscribe kayo. At sa mga hindi pa po nagsusubscribe, please do it and hit the notification para updated kayo sa lahat ng aking mga videos. At I'm so thankful ako sa lahat ng mga nanonood ng aking video. Sana mag-comment below kayo because they're trying to reach me out. Ano sila pa personal message sila sa akin. I'm so happy about that. Maybe siguro yung mga taong iba gusto nila yung privacy, gusto nilang direkta na nagbe-message sa akin. But anyway, kung kaya nyong mag-comment below, much better kasi syempre mas maganda sa community to ng YouTube kung mag-comment kayo below. But anyway, let's start. Gumising ako ng maaga ng di oras kasi nagising ako before 5 o'clock pa lang. Actually 5 o'clock nagising ako because nanaginip ako. I'm so excited, honestly. Kaya gumising ako pag alis ng asawa ko, and then I have to, tsaka kailangan ko talagang gumising ng maaga kasi I'm having this problem na naman. I have to, yung dalawang legs ko is inaatake ako ng sciatica ko. So I have to get up and do my stretching before I start working kasi kung hindi, baka kailangan ko na namang mabigyan ng shot at I'm trying to avoid that. So anyway, sana wag naman akong bumalik sa ganong situation because hindi yun masarap, napakahirap. Kaya lang may time talaga na I cannot move, talagang sobrang sakit tong sciatica. Kaya kung sino yung merong sciatica dyan, I'm pretty sure you understand my situation right now. But anyway, let's go back to my exciting kwento. Yes, I was able to see my daughter again. Nanaginip ako talaga. Nagulat ako kasi kasama ko siya, nakahiga kami sa bed. Hinahag ko siya, tapos tinitingnan ko yung mukha niya. Talagang sabi ko, ang ganda-ganda talaga ng anak ko. Sabi ko ganun. Tapos kinakausap ko siya. Sabi ko na nga ba, sabi ko, kala ko anak. Sabi ko ganun sa kanya. Akala ko, I thought I lost you. Sabi ko ganun sa kanya. Kala ko na wala ka namin. Kala ko wala ka na talaga. Sabi niya, hindi. Sabi niya, busy lang daw siya. Nagtatrabaho daw siya. Kaya I'm so happy. Kaya akala ko, ang nasa isip ko, ay siguro talagang totoo yung nasa utak ko na someday magigising ako na it's all ano lang ito, yung nightmare lang. So talagang I cannot believe na na-touch ko yung anak ko, hinahawakan ko yung mukha niya. Tuwan-tuwa naman siya, masaya siya, sabi niya ganun, masaya siya, sabi niya ganun, sabi niya ma'am, sabi niya ganun, nabisi lang ako, pero andito, babalik na ako, sabi niya ganun. So, ang ginawa namin ng asawa ko,
nagmadali kami, umalis kami, nagpunta kaming, parang dadalhin namin siya sa mall kasi alam nyo, o kaya parang amusement park, parang something like that, pero parang park, mall na, yung favorite mall niya rito sa amin, sa area namin, yung Tyson's Mall, kasi yun ang favorite niya na mall around here. So anyway, papunta na kami ngayon. Merong ano, may linya, it's a long line. Magkakasama kami tatlo, tapos kung bakit ang dami naming dala. Tapos ako naman, hindi naman ako yung nag-insist ng idadala niya. Usually ako, talagang ang dami kong dala, pero kilala ko kasi yung anak ko. Anyway, yung asawa ko ang nagdala ng maraming gamit na I don't know kung ano yung mga yung basta very ano kami, halos hindi namin nabubuhat kaya pa-stop kami. Ngayon, nakakaabala kami sa mga nakalinya. Ngayon, sabi ko sa asawa ko, bakit kailangan mo pa kasing ano to, kunin? Kasi ako, nag-worry ako na baka magalit yung anak ko kasi nakaka-istorbo kami. Ayaw niya kasi yung ganun eh, yung yung nakaka-istorbo ka ng tao tas wala namang sense yung mga ginagawa mo. But anyway, pagkatapos yun, bigla akong nagising na ako, kaya ang ginawa ko, nilagay ko sa phone ko yung sa phone ko yung napanaginipan ko to make sure hindi ko makakalimutan, kasi alam niyo naman ang memory ko, sobrang hirap ng ganito. Hindi ko agad nalilimutan ko after a couple of hours, you know. Kaya ngayon, ang ginawa ko, tinext ko yung sarili ko, nilagay ko doon, kaya andito, 5:04 ng umaga nung nagising ako. Tapos nagising din yung asawa kasi sabi niya, bakit gising ka? Sabi niya, oh, kasi nagising na ako ganito. Pero sabi niya, tuloy mo yung tulog mo. So hinayaan ko siya kasi ayoko nga ma-disturb kasi 5:30 siya gigising. Sayang naman yung another 30 minutes sa kanya. Pero ako, hindi na ako talaga makatulog kasi I'm so happy na nakita ko yung anak ko. Alam niyo, napakasarap sa feeling ko na nakikita ko yung anak ko kahit na sa panaginip lang. Kaya tuwan-tuwa ako this morning kasi napakasarap talaga ng pakiramdam ko na makita ko yung anak ko. Napakahirap pero ano magagawa natin? Anyway, na-overwhelm ako. Hindi pwede, magtatrabaho ako ngayon, so I have to divert muna ang aking emotion. But anyway, like I said, today is very very ano na naman, sad na naman ang itsura sa labas. Natapos yung summer na parang feeling ko wala naman ako nagawa. Ang dami kong balak, pero kahit papaano may narating naman kami, kahit papaano. Parang kaya lang yung everyday namin na andito is parang very very, you know, sayang yung mga panahon. Anyway, okay lang. By the way, this weekend nag-ano lang kami, we decided to stay home kasi wala namang magawa so far sa mga kung saan-saan diyan, kasi puro indoor lang talaga. Yung indoor dito, either casino, mall, yung mga museum, pero hindi namin type yung mga places na ganon. But anyway, ang ginawa ko na lang, may bago akong pinagkakaabalahan ngayon, naglalaro ako ng games to divert my emotions. So nakakatulong naman, kaya alam nyo, sa mga katulad ng pinagdadaanan namin, talagang you have to find a way kung ano yung the best mong gagawin. Kasi lately, medyo hindi ako nakapag-video kasi nga I'm having this pain. Meron akong sciatica, both of my legs siguro, because I stay in bed for more than 8 hours, which is not good. Hindi maganda yun sa katawan natin, although pinipilit ko naman tumayo, kaya lang hindi ko naman kaya dahil talagang wala akong energy, wala akong stamina, wala akong parang nawalan talaga ako ng gana. Like everyday pinipilit ko lang yung sarili ko tumayo, dahil I have to because I'm working. Kaya ang hirap talaga, pero like I said, kung katulad nyo, pipilitin nyo talaga yung sarili nyo, huwag nyong isunod yung gusto ng utak nyo sa mga, you know, kailangan kasi tayong gumalaw. Kasi alam ko,
kaya ako may sciatica right now because I stay in bed more than like maybe I stay in bed like 12 hours, kaya it's not good. So what I did right now, I keep doing yung yoga ko. Kailangan kong gawin ng more often kasi nga otherwise hindi na naman ako makakagalaw. Ang sciatica is isusumpa nyo itong sakit na ito. Kaya ngayon, pinipilit ko talaga yung sarili ko. But anyway, last weekend, ito nga weekend kasi hindi kami umalis dahil what I'm gonna do, hindi naman ako makamove ng tama. Plus yung lamig sa labas, more pain yun sa sarili ko. So what I did is naglalaro na lang ako ng games sa telepono ko. Actually, maganda rin kasi it's totally diverted yung brain mo. Kahit papano ng weekend nakapag-rest yung utak ko, kaya siguro ako na naginip ngayon dahil happy ako. Siguro very happy din ang anak ko na for the whole weekend is hindi ako na-stress, hindi ako nag-isip sa kanya kasi pag gaganyan na talagang ang utak ko, lagi na lang sa anak ko, lagi ko na lang naaalala yung anak ko, lagi ko na lang yung sakit na sakit ako. Pero this time, like I said, nag-stay ako. Buti na lang ang asawa ko, very supportive siya sa mga ginagawa ko, kahit alam niyang minsan nakakainis na rin ako kasi imbis na mag-hangout kami dalawa, mag-bonding kami, is I'm busy for something else. Kasi mas happy na siya sa ganun kaysa naman sa very sad ako, very kung ano-anong iniisip ko. So which is good, very supportive siya kasi kaya ngayon ako kahit papano I'm trying to appreciate naman what he's doing, kaya kahit papano naintindihan ko naman. So I'm trying to do the same thing. Kailangan talagang mag-support kami to each other kasi wala naman talagang ibang makakatulong sa amin kundi kami dalawa lang. At saka hindi ko naman siya matulungan kundi support lang, same thing sa akin. Kaya kaninang umaga pag alis niya, sinabi ko lang na napanaginipan ko yung anak ko, pero hindi muna namin pinag-usapan kasi nga yung aming all day. So mamaya na lang pagka nag-break, may break siya, pero all day kasi ako busy today, kaya I'm trying not to overwhelm myself kasi hindi pwede. I have to work until late today, kaya busy ako until Wednesday kasi off ako from Thursday until Monday na yung balik ko. So hopefully may magawa kami. Because Thanksgiving is coming this Thursday, Thanksgiving, and we were going to my niece. Doon kami mag-stay ng Thanksgiving kasi big deal dito yan sa Amerika. Talagang sineselebrate yan with family. So we're going to Lorton, doon kami mag-spend ng Thanksgiving, and then hopefully the next day and the weekend meron kaming mapuntahan, but meron kaming plan but we're not sure yet kung matutuloy o hindi because like I said, lahat ng mga namin hindi namin, yung plan namin hanggang plan lang. Pinapakiramdaman pa namin sarili namin kung yung time na yon gusto namin gawin or what. But anyway, I'm trying to push myself. Talagang we're going somewhere para hindi naman sayang yung day off namin kasi off talaga yung asawa ko ng Thursday and Friday. That's their talaga every year yan ang kanilang schedule dito. Hindi talaga yan ang nila, major holiday nila dito, Thanksgiving, Christmas, and Easter Sunday. So it's good. So anyway, yun lang naman ang kwento ko for today before I start working. So I'm very happy, like I said, kasi I was able to see my daughter. Talagang very very sweet talaga ang anak ko, sa totoo lang. Kung alam niyo lang kung gaano ka kasarap yung feeling mo na may anak kang ganun.
Although yung anak ko, meron din niyang, siyempre lahat naman tayo may mood, 'di ba? Moody rin siya. Gano'n talaga yun, normal lang yun. Pero pag talagang nasa mood yun, talaga naman, Diyos ko, parang anghel talaga kabait. Kaya I am so happy and I'm so blessed that I had a chance to, experience to become a mom, to have her when she was still here. Kaya I am so proud to my daughter talaga na, you know, although hindi naman siyempre tayo perfect, wala namang perfect, kahit papano meron ding ups and down. Kaya sa mga taong, nag-experience ng mga problema nila sa anak nila, just hanging there. Kasi mag-grow up din sila. Talagang ang mga, especially sa generation right now, talagang iba ang mga bata right now. Although I'm so proud to everyone na hindi ko na-experience yung ganong, yung mga millennials right now, yung mga bata right now na they're very unrespectful, and hindi ko naman nila lahat, hindi naman lahat ganun, pero nakikita ko ang panahon ngayon is different. Talagang talagang kayong mga magulang ang makikisama sa mga anak nyo, kasi ito na yung generation nila na sana someday ma-change din, kasi para bang lahat ng tao ngayon is ang tatapang. Kaya siguro apektado yung mga bata, kaya hindi naman din natin sila masisi kasi that's their environment. So talagang kung nag-experience kayo ng having a lot of issue with your kids, is wala naman kayong control doon, wala tayong controls, kasi ang kaya lang natin magawa, yun lang magagawa natin sa anak natin, at saka control lang naman talaga natin ang bata kung hindi pa sila adult. Once na adult na sila, of course, talagang pipili sila kung saan sila, kung i-follow yung path mo or mag-wrong direction siya. Kung mag-wrong direction siya, it's not our fault because we did our best, as long as we did our best. Kasi meron din naman mga magulang na they don't care. Meron din namang mga magulang na they rather give everything to their kids para hindi sila ma-stress. Iba-iba tayo iba-iba tayo ng pagpalaki sa mga anak natin. Kaya ang sa akin lang, ang magulang, we're just doing the best we can, pero hindi ibig sabihin masasama tayong magulang. Hindi natin kasalanan yun, kasi mostly naman ang ina-advise natin sa mga anak natin yung mga na-experience natin when we were young, yung mga bad, we're trying to fix it. Yung mga we're trying to keep all the good thing. But syempre, like I said, may sarili rin silang utak, may sarili rin silang desisyon sa buhay, kaya ayun lang talaga. But anyway, ito lang yung maganda kong maibabalita sa inyo, kung yung nakita ko yung anak ko. And masaya-masaya talaga ako at she was able to visit me kahit sa panaginip lang. Okay na yun, masaya na ako, nakakasama ko siya, nahag ko siya. Talagang tinititigan ko yung mukha ng anak ko. My God, talaga namang buhay na buhay yung anak ko. But anyway, sige na, till next again, kasi hindi ako pwedeng umiyak kasi papangit na naman tong mukha ko. Anyway, sige, so I will talk to you again next time. Happy lang ako that I share this experience to you guys. So again, once again, don't forget to subscribe, like and share, please. And sana may nakuha kayong magandang balita, aral sa video ko ngayon. Okay? Take care everyone, and God bless us all. Stay safe. Bye.